Mga kabayan, kumusta kayo dyan? Meron ako ditong pangtimpla ko sa kabsa. Kasi minsan nagkakabsa ako. Pero alam niyo mga kabayan, pwede rin tong pangtimpla sa tea. Tinatawag nilang chai. So ito, cloves. At meron ako ditong cinnamon at merong cardamom. Upo lang tayo dito ng konti. Natutunan kong gumawa ng chai sa Saudi Arabia 9 years ago ata. May kasama akong Indiano gumagawa nito kasi nga galing ang India tong chai at saka traditional nila to. Yung pinatikman sa akin, sabi ko grabe ang sarap nito, turuan mo nga ako. So yun, tinuruan niya ako. May luya din sila nilalagay katulad sa atin pag gumagawa tayo ng pampainit sa tiyan, nilalagay natin ng luya, no, parang tea. Yun ang ginagawa natin. Pero sa kanila maraming halo. Tapos yun na nga, nagpaturo ako. Tinuruan niya naman ako kung paano gumawa. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko pa kung paano gumawa nitong chai. Tapos habang gumagawa kami, nagkwento siya. Ang chai ni Lolo. So ganito yung kwento. Maagang umaga sa maliit na baryo sa India. Ang hangin ay malamig at tahimik. Maliban sa tunog ng tubig na kumukulong sa lumang pakulit. Ananya, halika rito! Tawag niya sa kanyang apong babae. Matuto ka ngayong gumawa ng masalatsyay, ang tiyaan ng puso. Lumapit si Ananya, hawak ang maliit na tasa. Pinanood niya si Lolo habang nilalagay ang mga butil ng katmong, isang piraso ng luya, at kaunting kanela sa kumukulong tubig. Ang bango ay unti-unting kumakalat sa paligid, parang yakap ng init sa malamig na umaga. Lolo, bakit mo nilalagay ng luya? Tanong ni Anaya. Ngumiti si Lolo. Dahil gaya ng buhay. Ang tsaa ay mas masarap kapag may kunting tapang. Sagot niya habang ninahalo ang tsaa at gatas. Nung tuluyang kumulo, sinala ni Lolo ang chai at ibinuo sa dalawang tsaa. Sabay silang umupo sa beranda. Pinapanood ang araw na unti-unting sumisikat. Ananya, sabi ni Lolo, kapag malungkot ka o pagod, gumawa ka lang ng chai. Papaalalahanin ka nitong kahit simpleng sandali. Pwedeng maging espesyal. Ngumiti si Ananya at sa unang higop ng mainit na chai, naramdaman niya ang init hindi lang sa tasa kundi sa kanyang puso.